Saksi sa Double B! Nasa linya natin, Secretary Sharon Garin, Department of Energy. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Joel, good morning, Wayne. Ma'am, malihim kayo ha. Salamat sa Meron pa- magandang balita naman Meron for palang once. mina ng gas, natural gas, dyan po sa Malampaya. Tell us more about this, ma'am. Paano ba ito na-discover? Paano ba ito? Sino ba bumungkal nito? At paano natin pakikinabangan mga Pilipino Yung po bang ito? paano pakikinabangan ni Juan at ni Juana? Yun. Yan. Talagang ang maganda yung balita nito kasi ang gumawa nito, Pilipino talaga eh. Filipino company, ano? Because Malampaya is a consortium na ngayon. At puro Pilipino na po yung mga companies na yan, including government, ano? So, nag-umpisa yan kasi actually, matagal na nating alam na kumukonti na si Malampaya. Tapos yung mga in the past, walang ginagawa. Kundi knowing it but not doing anything. So, lucky enough, na yung administrasyon na-extend agree ang presidente natin to extend the contract of Malampaya kasi mauubos na siya by 2027, 2028 eh. So, pero nung extension, ang condition doon, mag-drill kayo para meron tayong mga bago pa sana, no? So, mula nung last year po, asikaso na yan, yung mga permitting nila for drilling, lahat po ng government agencies po kasama dyan. And then they started drilling po siguro middle of last year. Ang bilis kasi yung dating Malampaya, mga ilang taon din, tsaka makadiscover sila. Ito po, 6 months po, ayan na-announce na kaagad that we have discovered new gas in the Philippines. So, ano yung impact nito? Malaki yung impact nito, hindi lang siguro day-to-day na epekto sa mga tao. No? Pero nanigurado tayo na meron tayong gas hanggang 2035, hindi na 2027. At bakit kailangan natin yung gas na to na mag-extend at mag-extend? Kasi kung wala po yan, maubusan tayo ng gas, kukulangin tayo sa electricity at aakyat yung presyo din natin. So malaki po yung impact nito. Ma'am, una linawin natin sa taong bayan, saan ba ginagamit sa day-to-day business natin ang natural gas mula dyan sa Malampaya gas field? Kasi po ang electricity natin, pwede po siyang manggaling sa iba't ibang sources tulad ng solar, mga renewable, di ba? Wind, kino-convert yan, may makina yan na kino-convert niya itong energy ng wind at solar para maging electricity. Pero hindi lang naman yan, meron din tayong coal, para mag-produce ng electricity, meron tayong diesel, yung mga genset natin, nakaka-produce. Isa din po ito ang gas na nag-produce ng electricity. So, nung umpisa pa lang yung Malampaya, siguro mga 40% of the need of Luzon was supplied by Malampaya. May mga ilan po tayong mga gas-fired power plants. Yun po yung gumagamit ng gas. Iba-iba po yung power plants na yun. Iba yung sa coal, iba yung sa diesel, iba rin sa gas. So meron tayong mga 7 kung hindi ako nagkakamali. And gumagamit po yun ng gas. Dati po, marami pong Malampaya yung nagagamit, pero nung matagal, kumukonti dahil kumukonti yung Malampaya. So, pwede na to madagdagan nila ang gas source nila from Malampaya na Filipino source para magamit po, mag-produce po ng enough electricity po para sa bansa natin. Magkano kaya ang... Ma'am, mababawasan ba yung singil sa kuryente namin? Bababa pa yung power bills namin. Dahil dito sa pagkakatuklas na ito, itong bagong tuklas na ito sa Malampaya? Ito lang yung para to safe to say lang. For now lang, pero ang immediate na epekto nito, dahil nga ini-expect natin na yung Malampaya mauubos by next year or the following year, ang epekto niyan, kung wala po tayong bagong discovery, aakyat talaga presyo. Mga ₱1. Minimum, 1 peso. At dahil hindi na natin magagamit yung mga gas-fired power plants natin, kukulangin tayo, mag-i-import na lang tayo ng gas na mas mahal. So, aakyat yung presyo in 27 or 28 by about 1 peso. At baka kulangin tayo sa electricity. So, ang immediate effect nito is hindi tayo mag-i-increase ng presyo dahil at sigurado tayo na may supply tayo ng electricity. Yun po yung impact niya. Stability na supply ang promise niya. Opo, Pilipino investor, Pilipinong gas, lahat po, Pilipino to. Talagang kailangan po mayabang tayo dito. Opo. At ang isa po nito is
kung meron pa tayong ma-discover more and more gas, which we are really pushing, pinupush talaga ng presidente yan, talagang ang epekto nito ay bababa yung presyo. Kasi talaga, mas mura naman yung mas mura ang hindi important. Pero may iba pa po bang site dyan sa paligid ng Malampaya gas field? Na binubungkal natin. Oo, na pinag-aaralan kung may source pa tayo. Ito po yung mga ginawa namin over the past few years. Hindi lang ito napapansin kasi parang hindi naman naiintindihan ng mga tao ang ginagawa namin. So, meron po kaming extension ng Malampaya na in-oblige sila na dati na news din yan na nag-extend kami ng Malampaya. Ang napansin doon na news yung mga controversy pa na kung ano pa yung mga nangyari dati. Pero actually, yung purpose nun, para dumagdag yung drilling. So, hindi lang po isa ang dinidrill ng Malampaya ngayon, kundi 3. So, may 2 pa tayong hinihintay. Yung una, successful. Yung 2, hopefully, pagdasal natin na successful. Tapos, naggawa tayo ng gas law at lahat pa po ng mga policies natin. Ang resulta nun, dumami po ang nagka-interest sa Pilipinas. So, nung last year lang, first time in history po, 8 kontrata po for oil and gas exploration ang pinirmahan ng presidente. So, let's expect that na marami pa tayong madidiscover sa bansa. Now, ang pangatlo po na magandang development is fundingan na po ng national government natin ang survey natin ng buong Pilipinas para makita kung ano ba talagang meron sa atin. Kasi may technology na may mga radar na yan, may mga aeroplano na nagsasurvey, pwede na po matignan, at least kung may potential or wala. Siguro volume di pa makikita, pero at least makita kung saan ba pwede pa mag-drill. So, gagawin po natin this year yan and hopefully we'll discover more and pwede pa tayo mag-invite more investors. So, maganda pong development to dahil po sa discovery na to, lahat po, buong mundo po tumitingin sa Pilipinas at gusto po mag-invest sa Pilipinas sa oil and gas exploration. Magandang balita nga po yan, ma'am. Kaya lang huwag natin masyado ipagyabang. Baka maglaway po ang China. Hindi kailangan yan. Talagang kailangan yan ng-explore. Buti nga in-explore natin ang discover. Alam mo bakit? Kasi simbolo yun na atin talaga to. Correct, Hindi pwede nilang allow ito kasi this is our area and this is our gas. Ma'am, yung reed bank ba sinisipat ninyo ng DOE? Meron pong mga survey, meron pong gaaral, pero wala pa pong masyadong exploration. Actually, ang limited din tayo ng mga interest dyan, yung mga disputed areas natin kasi kawawa rin yung ni-nervous yung mga investor kasi billion-billion ang nito investment. Opo. Siyempre, tapos may darating lang na barko na di mo alam, baka mag-occupy. Oo nga. Doon sila sa sigurado at walang balakid. Walang barko ng China. Kahit sa Malampaya po, talagang full force yan yung ating Department of National Defense. Binabantay nila at they secure that kasi to make sure na wala pong disturbo dyan sa mga investor natin. Sige, ma'am. Baka magkahanap tayo ng pagkakataon pang pag-usapan ito. But in the More good meantime, news po. thank you, ma'am, sa oras ninyo. Good luck po sa DOE. Thank you. Magandang umaga po. Good Good morning. morning. Secretary Sharon Garin, Department of Energy, mga kapuso.